Hi guys! Once again, welcome back dito sa ating YouTube channel. And for today's vlog guys, ating tatalakayin itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon. No? Kasi napakagulo talaga and dahilan ito sa panghaharas ng China sa Pilipinas. At ito nga napaka-good news para sa atin no? Kasi itong mga bansa na to talagang hindi tayo pinapabayaan, hindi tayo iniwan, bagkus sinamahan tayo sa hamon na ginagawa ng China sa atin ngayon. So ngayon guys, ating panonoorin ito from Good News Philippines. And ito yung pamagat, UK at Amerika pinarusahan ng China. PBBM or Pangulong Bongbong Marcos tumawag sa kalyado. Bagong barko ng Pinas sa Cebu gagawin. So tingin ko, napakagandang balita nito guys kasi talagang ito na yung simula natin guys na talagang mapapasabi tayo na hindi na tayo talaga kayang apihin ng China. Kung gusto niyo ng ganitong klaseng content, huwag kalimutan mag-like, share, and comment sa video. And please don't forget to subscribe to my channel. So, alam kong excited na kayo, kaya panoorin na natin to. Let's go. Kabayan, breaking news. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsalita na sa marahas na aksyon ng China laban sa sibilyang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Napaka-kawawa talaga ng ating itong tawag ito guys, food supply na nagdadala ng mga pagkain para sa BRP Sierra Madre. So itong ginawa ng mga Chinese guys, no? Chinese Coast Guard talagang binomba ng water cannon itong water supply boat natin. So napakasama ng mga Chinese talaga guys. At kinumpirma nito na nag-tulong ang mga kaalyado, partners at kaibigan ng So napakagandang balita talaga nito. Proteksyon sa West Philippine Sea. Hindi pinalampas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang China. Sinabi nito na hindi dapat tayo matakot, tatahimik, susuko o magpasama. United Kingdom at Amerika Tama guys, kung tayo ay mananahimik lang at hindi natin papalagan itong China, talagang patuloy tayong aapihin itong China na to. So tama lang yung ginawa ni Bongbong Marcos dito. Ng parusa ang China dahil sa pagtangkang pagnakaw ng mga sensitibong impormasyon at marami pang iba. Chinese Ambassador ipinatawag ng UK Deputy Prime Minister. We've summoned the Chinese ambassador and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes on the individuals and the group responsible. Such action from China will not be tolerated. Good news, dalawang bagong barko. Buti nga sa inyo, China kayo. At ito ding one guys, no? Ito ding ambassador dito sa Pilipinas, dapat tanggalin na yan kasi napaka pro China. So hindi natin masisisi kasi nga Chinese ya. Pero sana naman pag ambassador ka, dapat wala kang kinikilingan, dapat patas ka. Ang Guardian-class patrol boats na gawa ng Australian shipbuilder makuha ng Pilipinas para mapalakas ng bansa ang kakayahan sa maritime. Posibleng dito gagawin sa Balamban, Cebu. Wow! Tayo na mismo ang gumagawa. So, ayan, nakaka-proud sa Pilipinas. Pagkampi ng India sa Pilipinas, ikinatawa ng mga Pilipino. Pero ikinagalit naman ng China. 8 submarine ng India sabay na nag-operate upang ipakita sa China at sa mundo ang lakas nito. Kasi sa pagkakaalam ko talagang itong India, may galit din sa China. Kasi nga, itong China guys, no? Talagang ayaw nilang malamangan. Gusto ata nilang angkinin lahat kahit hindi naman sa kanila. So yun yung talagang ikinagalit ng mga bansa na kalapit sa China dahil nang aangkin sila ng mga teritoryo na hindi naman sa kanila. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagsalita na tungkol sa ginawang paggamit ng dahas ng China sa sibilyang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nakipag-usap na ito sa mga kaalyado, partners at kaibigang mga bansa ng Pilipinas. Ang mga bansang ito ay nag-alok ng tulong kung ano ang mga pangailangan ng Pilipinas upang proteksyonan at siguraduhing ligtas ang ating soberanya, karapatan. Isa lang talaga yung masasabi ko dito kay Bongbong Marcos, napakatalinong moves. So napakaganda yung ginagawa niya, no? Kasi itong ginagawa niya guys para sa ating mga Pilipino.
sa soberanya at maritime jurisdiction habang pinapanatili ang kapayapaan at patatag na Indo-Pacific. Sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na sa darating na mga linggo, ang gobyerno ng bansa ay ipapatupad ang tinatawag nitong Response and Countermeasure Package na proportionate, deliberate at reasonable sa walang tigil, iligal, mapilit, agresibo at mapanganib na pag-atake ng mga China Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia. Dagdag pa ng Presidente ng Pilipinas, hindi tayo naghahangad ng gulo sa alingmang bansa at sa bansang nagkukunwaring kaibigan natin sila, ngunit hindi tayo matatako, tatahimik, susuko o magpasako. Sa ibang balita naman mga kabayan, good news! Isang bagong impormasyon ang lumabas ng Pilipinas ay kukuha ng 2 bagong patrol boats sa Australia upang mapalakas ang kakayahan sa maritime. Ang Philippine Coast Guard ay kukuha ng 2 Guardian-class patrol boats sa isang Australian ship. Wow! So paggawang Australia guys, nako, napaka-solid nito guys. Ang OSTAL, ang akbang na ito ay bahagi ng kasalukuyang Philippine Coast Guard modernization. Posibleng dito gagawin sa Balamban, Cebu. Ang magiging 2 bagong barko ng Philippine Coast Guard, ito rin ang ginagamit ng gobyerno ng Australia bilang parte ng kanilang Pacific Maritime Security. Kung inyong maalala, sinabi mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang paglaan ng mahigit 10 bilyong peso para sa 3 bagong malalaking patrol vessel na gagawin rin ng OSTAL. Ito ay Medyo mahal-mahal pala ito, pero at least nakikita natin kung saan ginagastos yung pera ng taong bayan. sa 2 Guardian-class patrol boats. And para naman to sa ating bansa guys. United Kingdom at Amerika hindi na nagpatumpik-tumpik agad na ipinatawag ang Chinese ambassador at nagdeklara ng sanksyon laban sa Chinese company at 2 Chinese. Dapat lang talaga i-sanction tong China guys, no? Kasi sumusubra na eh. So napaka good moves ng US at saka UK guys at saka nitong kaibigan nating India. So talagang nakaka-proud lang na kahit papano, kahit maliit na bansa tayo, may handa pa rin tumulong sa atin. Nationals matapos nitong malaman na may kinalaman ito sa pagsagawa ng cyber attack sa milyong-milyong mga US at UK citizens, mga mambabatas, mga eksperto, mga mamamahayag, maging defense contractor, mga government officials na kilalang mga kritiko ng China. Nang magsagawa ng investigasyon ng Amerika at United Kingdom, kanilang nalaman na ang mga malisyosong cyber activity ay kanilang nadiskubre na ito ay konektado sa gobyerno ng China. Isa sa mga kumpanya ng China ay ginagamit ng Chinese Ministry of State Security na nagsisilbing cover-up sa napakaraming malicious cyber operation. Ito ay ginagawa ng China ay upang patahimikin ang mga kritiko ng China, gambalain ang institusyon ng gobyerno at ang pagnakaw ng mga impormasyon tungkol sa mga sensitibo. Ito yung mga nagagawa ng mga diktador guys, no, na bansa dahil gusto nilang kontrolin lahat. Siguro in the future gusto nila na sila yung maghahari dito sa mundo. So yung talino nila guys talang ginagamit nila sa maling paraan. Trade secrets. Itong Lunes lang, sinubukan din ng mga hackers na gambalain ang electoral process sa UK kung saan ikinagalit ng UK Deputy Prime Minister dahil sinubukan ng China na sirain ang isang demokratikong paraan ng pagpili ng mga leader. Akala siguro nila hindi madidetect ng US at saka UK. Attacks on our democracy are unacceptable. Yet that is what organizations backed by China have done. Today, we are publicly calling them out, and we've taken action. We've summoned the Chinese ambassador, and we are putting sanctions, travel bans, asset freezes on the individuals and the group responsible. Buti nga nitong China, guys. Kahit pa paano nagaganti tayo sa mga checkwa na to, talagang sumusobra na to eh. Dapat lang talaga i-sanction itong mga to. Such action from China will not be tolerated. We will always seek to defend ourselves from those that threaten our values and our democracy. And we encourage other countries to do the same. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for 2 malicious cyber campaigns targeting both our democratic institutions and parliamentarians. First, the compromise of the United Kingdom Electoral Commission between. Pag itong mga country na to guys, yung mga lalaking countries, pag umatak sa China, ewan ko na lang kung saan pupulutin yung China. 2021 and 2022, which was announced last summer.
And second, attempted reconnaissance activity against UK parliamentary accounts in a separate campaign in 2021. Later today, a number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity and to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Mr. Speaker, you and Parliamentary Security have already been briefed on this activity. We want now to be as open as possible with the House and with the British public, because part of our defence is calling out. Sa ibang balita naman, marami sa mga Pilipino ang nagpasalamat sa ipinakitang suporta at pagkampi ng India sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ang pahayag ng India: I take this opportunity to firmly reiterate India's support to the Philippines for upholding its national sovereignty. Ay tumatak sa ating mga Pilipino na hindi lamang Amerika ang siyang naniniwala, kundi maging ang India na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. Agad namang nag-react ang China. Hindi nagustuhan ng China ang ipinakitang pagkilala ng India sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng China na walang epekto kahit magsama pa ang India at Amerika, pero ang totoo, ito ang ikinakatakot ng People's Republic of China, ang magsama. Talagang itong China napakatigas eh. Kahit alam nila nga dihado na sila, talagang pinapakita pa rin nila na kaya natin to. So tingnan lang natin China kung hanggang saan ang kaya niyo. Naniniwala sa bukas at malayang Indo-Pacific. Ipinakita naman ng Indian Navy sa kanilang social media ang pag-deploy at sabay-sabay na paglayag ng kanilang 8 submarine. Isang pambihirang lakas at 8 submarine, guys. ng isang bansa ang ganitong Hindi yan basta-basta. Ang Pilipinas ang gustong agawan ng China ng mga teritoryo, maging ang India ay kasalukuyang mahigpit na binabantayan. Ito talagang China, walang ginagawang mabuti. Kaya ewan ko sa iyo, pag yung lahat ng bansa na nakapaligid sa iyo at galit na sa iyo, ikaw China ka siguro na mabubura ka na sa mapa. Dahil ito ay gusto ring kunin at sakupin ng China. Laban Pinas. Ayan guys, no, talagang itong Pangulo natin napaka matalino, advanced talaga siya mag-isip at alam niya kung sinong dapat kampihan dito. Kung kayo ang tatanungin, ano yung mga dapat pa nating gawin para sa ating bansa, please comment down below. And kung di pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe to my channel and turn on the notification bell para mas updated sa ating mga reaction video. Muli po, maraming salamat and thank you for watching.